3 AM na naman, ang oras ng mga kaluluwang hindi matahimik, ang oras ng mga lihim na ayaw ng muling mabunyag. Ngayon, bubuksan natin muli ang pinto ng gabi at pakinggan ang mga sigaw ng katahimikan. Welcome sa Kwentong 3 AM. Ako si Jonas, third-year architecture student sa Tacloban City. Mahilig ako magpuyat. Madalas kasi kailangan kong tapusin ang mga plates ko hanggang madaling araw. Noong taong 2019, nangyari ang kwentong to sa boarding house na tinitirhan ko sa Barangay 36, Sabang District. Lumang bahay yon, gawa pa raw nung 80s, pero malapit lang sa downtown kaya doon ako nagpa-board. Tahimik naman ang mga kasama ko, puro estudyante rin. At sa unang buwan ko, wala naman akong napansin na kakaiba. Pero isang gabi, habang gumagawa ako ng plate, biglang nag-brown out buong paligid. 12:00 na yun ng gabi at ako na lang ang gising. Dahil wala akong magawa, lumabas ako sa terrace para magpahangin. Tahimik ang buong kalye, pero may naririnig akong parang mga yapak sa kalye. Mabagal at kaluskos ng mga tsinelas na lumulusot sa basang semento. Pagtingin ko sa baba, may isang babaeng nakaputing mahaba ang buhok, nakayuko at naglalakad dahan-dahan. Akala ko nanay ng isa sa mga tenant, baka may hinahanap lang. Pero napansin ko, hindi siya tumitingin sa paligid at diretso lang siya sa gate ng bahay namin. Pagdating niya sa tapat ng gate, tumigil siya. Tumapat yung mukha niya sa ilaw ng poste at doon ko nakita. Wala siyang mukha. Puti lang. Parang pinunasan. Napaatras ako at halos mabitawan yung cellphone ko. Nang bumalik ang ilaw, makalipas ang ilang segundo, wala na siya. Tahimik ulit. Kinabukasan, tinanong ko yung landlady kung may nakatira bang babae sa kabilang bahay. Sabi niya, "Ay, wala na iho. Yung dating nakatira riyan, pumanaw nung Yolanda. Baha raw, natrap siya sa loob." Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, pero simula noon, tuwing malapit ng mag-undas, naririnig ng mga boarder na parang may kumakatok sa gate tuwing 12:00. Minsan, may nagkukwento na may babaeng nakatayo sa labas, nakaputi, pero pag titingnan nila ulit, wala na. Sabi ng mga matatanda sa lugar, hindi raw siya makaalis dahil doon mismo sa tapat ng boarding house namin natagpuan ang bangkay niya matapos ang bagyo. Hanggang ngayon, kahit bagong renovate na ang bahay at may bagong gate na, may mga nakikita pa rin daw tuwing gabi ng Nobyembre. Babaeng nakaputi, tahimik lang, tila may hinahanap pa rin sa Barangay 36. Gusto ko lang i-share yung isang karanasan na hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas at graduate na ako sa college, ay hindi ko pa rin malilimutan. Nangyari to mga 2017. First year college ako noon. Field trip namin sa Baguio, at isa sa mga stopover namin ay ang Diplomat Hotel. Alam kong marami ng kwento tungkol doon, pero syempre, mga estudyante kami, excited at walang takot. Pagdating namin around 2 PM after lunch, medyo umaambon na. Yung hangin malamig, tapos ang mga ulap sobrang baba o fog na parang dumadampi sa bubong ng bus namin. Sabi ng tour guide, "Body system, don't wander off alone. Maraming naliligaw dyan." Akala namin biro lang. Pagbaba namin, ang bigat agad ng hangin. Alam nyo yung parang may nakatingin sa'yo kahit tanghaling tapat. May kasama akong 3 kaklase sa bodies, sina M, C at J. Habang nagpipicture yung iba sa harap ng fountain, napansin ni M may bumukas na pinto sa isang gilid ng gusali. "Uy, pasukin natin," sabi niya, sabay tawa. Pumasok kami, tahimik sa loob, amoy lumang kahoy, naaagnas na semento at halumigmig. Tapos may tumutulong tubig mula sa kisame.
Nasa loob pa lang kami ng ilang minuto nang marinig naming parang may naglalakad sa itaas. May ibang grupo siguro, sabi ni Si. Pero nang sumilip kami sa hagdanan, walang tao. Wala ring ibang tour group sa area namin kasi nakita namin nasa kabilang wing pa sila. Biglang napatingala si Jay. Teka, nakita niyo yun? Tumingala rin kami. At sa itaas ng stairs, may anino ng babae. Parang nakabelo at damit na pangmadre. Tumalikod siya tapos nawala. Hindi umakyat, hindi bumaba, nawala lang bigla. Sabay-sabay kaming napaatras at nagtakbuhan pababa. Si M nag-umpisang umiyak. Si C, sinubukang i-video pero weird, nagloko yung cellphone niya. Kahit full charge daw. Yung ilaw sa hallway kumukurap habang nagmamadali kaming tumakbo palabas ng building. Pagbalik namin sa parking area, tinawag kami ng tour guide namin at sinermonan. Bakit kayo umalis sa grupo? Hindi kami makasagot. Ang sabi na lang namin, may nakita po kaming babae sa loob banda roon, sabay turo sa lugar. Natahimik yung tour guide. Sabi niya, wala nang pumasok sa wing na yon. Matagal nang sirado dahil may bumagsak na parte ng kisame. Nang sumilip kami pabalik, di na namin makita yung pintong dinaanan namin. May mga nakaharang na kahoy. Sarado. Parang hindi siya nag-exist. Hanggang ngayon, tuwing buwan ng November, umuulan sa hapon at nasa loob ako ng isang antigong building, naaamoy ko pa rin yung lumang kahoy, naaagnas na semento at halumigmig. Naaalala ko yung anino ng madre sa hagdan ng Diplomat Hotel. Hindi ko alam kung multo ba talaga yon o kung niloloko lang kami ng utak namin. Pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi ko na kailanman babalikan ang lugar na yon. My family used to own a house sa BF Resort, Las Piñas, sa Manila. Habang lumalaki ako, madalas akong makarinig at makaranas ng mga weird at unexplainable na bagay. Hindi lang ako, pati si mama, mga kamag-anak, kaibigan at mga kasambahay namin. Sabi ni Papa, nung binili daw ng lolo ko yung bahay para sa kanila ni Mama, may malaking bitak daw sa sahig ng living room. Ayon pa sa kanya, binili nila yung bahay sa isang babae na dati raw may Japanese live-in partner. Ang chismis sa lugar, pinatay daw ng babae yung Hapon para makuha ang pera nito. Nung baby pa ako, may kasambahay kami na nag-aalaga sa akin kapag pumapasok si Mama sa trabaho. Pero isang araw, pag uwi ni Mama, nakita niyang parang nasisiraan ng bait yung kasambahay namin. Nagsasalita ng Cebuano ng mabilis at parang wala sa sarili. Si Mama, na hindi naman marunong ng Cebuano, nagulat kasi bigla niyang naiintindihan lahat ng sinasabi nito. Kinabahan siya at hinanap ako. Buti na lang, naalala niyang nasa bahay ako ng lolo't lola ko noon. Ayon kay Mama, sabi raw ng kasambahay habang nagpaplansya siya ng damit, parang nagliyab daw ang buong bahay. Nakikita niyang puro apoy, pero walang amoy ng sunog, walang usok at walang nasusunog. Kinabukasan, pinalitan na namin agad ang kasambahay. Lumipas ang ilang taon, mga 6 na taon ako noon nang ipablas ni Mama ang bahay. Naalala ko pa, nanunood ako ng horror movie mag-isa sa master's bedroom nang tawagin niya ako. Dumating na raw ang pare. Habang binabasbasan yung living room, yung aso naming si Saki, kinagat-kagat at hinila-hila yung damit ng pare. Pero ang pinaka nakakakilabot, nung binabasbasan na yung kitchen na may aquarium, bigla raw tumalon palabas lahat ng isda. Yung iba namatay kasi hindi na nakabalik sa tubig. Ilang araw matapos yon, nanood kami ni Mama ng The Exorcist. Pagkatapos ng movie, ramdam kong may dumidiin sa unan ko. Parang may kamay na tumutulak, pero ako lang mag-isa sa kama. Tiningnan ko si Mama, tapos sabi ko, "Ma, may bumababa sa unan ko." Tiningnan lang niya ako at sabi niya, "Huwag mo na lang pansinin, matulog ka na lang."
Taon ang lumipas bago niya inamin na takot siya noon, pero kailangan niyang magpakatatag para sa akin. May panahon din na tahimik lang ang bahay, hanggang sa nagkaroon kami ng bagong yaya na lagi akong pinipigilan magdasal kasi daw wala namang Diyos. Nung 9 na taong gulang ako, pinarenovate ni mama yung bahay. Pina-extend niya yung kwarto ko. Kailangan sirain yung harapang pader na katabi ng malaking puno ng mangga. Yung karpenterong nag-aayos noon, naging boyfriend nung kasambahay namin at madalas silang natutulog sa kwarto ko habang ongoing pa yung renovation. Isang gabi daw, nagising daw si Kuya Karpentero at may babaeng nakaputi na naglalakad sa harap ng puno ng mangga. Akala niya yung kasambahay namin kaya tinawag niya. Pero hindi gumalaw yung babae. Nang lumingon siya sa tabi niya, tulog pala ng mahimbing yung kasambahay. Habang tumatanda ako, mas madalas na akong sa lola at lola ko nakatira. Pero nung mga 13 years old ako, bumalik ako minsan sa bahay at nakaupo ako sa dining table nang biglang bukas mag-isa yung TV at nagpakita ng static lang. Puro ingay. Paglipas ng ilang taon, ikinuwento ni mama na nung bata pa ako, madalas daw akong magising sa gabi at ituro yung bintana ng kwarto niya kung saan nakatapat yung malaking puno ng duhat. Sabi ko raw, "Ma, may lalaking maitim na kumakaway sa akin." At minsan naman, habang nagpapahinga daw siya sa kama, may balerina na biglang dumaan sa pader. Sasayaw sa harap niya, tapos lalakad ulit sa kabila, parang wala lang. Lumipat si mama sa Baguio para alagaan ang isa naming negosyo. Inalok niya ako kung gusto ko, ako na lang tumira sa bahay. Ang sagot ko, "No way!" Binenta ko na agad sa unang gustong bumili. Bago ibenta, dinala ko pa yung kaibigan kong may third eye. Paglabas namin ng bahay, umiiyak siya sa kotse. Sabi niya, "Bakit mo ko dinala doon? May matandang lalaking lumulutang sa kwarto mo. Kumakaway sa akin." Hindi ko man lang siya sinabihan ng kahit anong kwento bago kami pumasok. Ayon kay mama, sabi raw ng pari nun, portal daw yung bahay namin. Daanan ng mga kaluluwang ligaw. Kaya simula nun, hindi na ako muling babalik doon. Hindi na. Kailanman.